Good morning guys. Yan. Dito kami sa Chalo ni Jermaine ngayon. Bila ng mga compost bag at saka garbage bag. Dito kami bili ng mga panglinis sa banyo. Yan. Lawson. Yung bathroom foam na yan. Halos kompleto na naman sila rito. Itong Lysol na to. Gusto ko yung amoy nito eh. Pero meron pa ako sa bahay. Kabibili ko lang last time. Garbage bag ang dayo ko rito. Tsaka konting pang balot, pang regalo para sa Pasko. Baka makapagbalot na mamaya or bukas. Ito, mabango rin to panglagay sa banyo. Isang bunga na to, puro mga pang Christmas decor. Cute din yung mga yun. Cute nung mug. Ay, si Jeremy nag-ikot-ikot. Nakita mo nak? Walay. Ha? Wala. Ganda ito, mga pang Christmas matte. Yung sa amin medyo silver ang kinuha namin last time. Kasi medyo may mga mancha na. Ha? Pwede ko suot. Sige, suot mo sa ulo mo. Yan, tayo-tayo pa yung buhok na yun. Halatang bagong gising lang eh. Ito pala mga paper bag na maganda. Kailan pa ko ng box. Ayun yung mga boxes. Ayun. Meron tayong mga ganyan, di ba? Nasa bin, nakatago. Dati ka sobrang mura dito eh. Ngayon talagang magkano na rin ang mga prices. Hindi na kulay na. Ayan, pagi sa labas. Mukhang mag-i-snow na naman. Punta kami ng Chalo. Nakabili ng mga ibang paper bag. Nako. Tayo. Ako sa Chalo. Pang kamatis. Ako din. Kamatis. Ako na sa iba. 4. Yun lang, wala rito yung Chinese eggplant. Meron yung bilog-bilog. Ayoko nun eh. Kuha ka na sibuyas. Yun nasa bag. Ay, yun nasa net. Peppers, meron pa ako. Walang price ang asparagus. Nag-iisa na lang. Yung iban lang item, walang price, medyo mahirap kunin. Gaya ng beans, usually mahal to eh. Meron sila yung isang green beans, $5.49. Itong isa malaki, hindi ko alam kung magkano. Baka pagkat sa bayaran, magkano to abutin na. Pero maganda eh, no? Kuha nga ako. Per pound siguro to. Nako, mayroon sila buko. Elite. $5.99 isa. Yung mga matigas na jog na ata laman yan eh. Coconut water. Uy, persimmon. Kuha ako nito. 99 each. Nakakuha na ako, napansin ko. Nandito mangga eh. Mexico. Sobrang liit eh. Bubot na bubot eh. Medyo mapait-pait yan. Kumuha rin ng avocado. Ito maganda to, yung Caribbean na avocado. $2.99 per pound. Ako naman. $4.99 each. Not bad. Nagbabaon kasi ng prutas si Habi pagka sa work.
Pwede na yun. Kuha tayo ng kombucha. Kailangan laki naman ito. 1.99 per pound. Wala yung corned beef. Parang gusto ko ng corned beef eh. Ayoko nung pure foods eh. Mas gusto ko yung ano. Anong tawag mo dun? Yung palm. Yun no. Bahay na kami guys. Lumabas lang saglit sa Jeremy. Nag-check ng mail. So sabi ko saglit. Mamimili lang ako ng for a week. Kasi yung 1 week talaga na budget para sa family of 4. Yan, 250. Ano pa yan, napili. Hindi pa talaga siya totally kompleto. Kung isipin, napakamahal na talaga ngayon. Lalo dito ako sa Chalo namili. So medyo may mga items silang mas mahal, may item na mas mura. Kasi just imagine, ito lang yung karne nun. Yung usual na grocery ko is 500 to 600 for 2 weeks. Yan yung budget. So ito yung mga napamili ko. Bumili lang ako longganisa, chicken wings, giniling. Beef na giniling kasi gagawa ako ng burger patty. Mas mura yung ganun gagawa ka kaysa sa ano. Kasi kalahati lang magagamit ko dyan. Kalahati pwede kong gamitin sa picadillo or spaghetti. Tapos, ayan. Kumuha ko ng beef shank. Gusto ko sanang magkare-kare. Kaso, walang talong dyan. Walang sitaw. So, I guess, hindi muna. Tapos, pork chop. Mag-tonkatsu kami mamaya. Tapos, yan. Yung fish fillet. Yung basa na fish fillet. Pwede ko mag-fish and chips within this week. Tapos, peas and carrot. Pang, side vegetable at saka pang fried rice. Tapos, bumili ko ng 2 apple lang. Cantaloupe, persimmon, kiwi, pang baon-baon ni Abby. Avocado, bumili ko sibuyas, green beans. Nung nagbayad ako yung green beans, 1 kilo niya is 7.49. So, ito, less siya. Nasa 4 something lang. Tapos, bok choy, kamatis, cilantro, green onion, corn, munggo. Baka bukas magano ako ginataang munggo. We'll see. Spanish bread, burger bun. Tapos ito yung liquid seasoning, yung Knorr. Saka San Marino. Gusto ko kumain ng corned beef ngayon, pero wala silang corned beef na yung gusto ko nga. Tapos, Coffee Mate, Pringles, Sun Chips, KitKat na ice cream. Tapos Lavazza na coffee. Wala yung binibili ko na green. Pero try ko tong light roast na to. Baka masarap din. Lavazza din naman yung brand niya. Tapos Chips Ahoy, sliced bread, cheese yung Magnolia, yogurt, tsaka syempre itlog. So that's it. Yan na yun. 250. Kung ano yan, tutusin di yan kakasya kung for a week. Na pang ulam-ulam. Lalo nagbabaon sila ng Ito ako ng twice a day. Kasi pang baon nila sa work at saka pang lunch nila tapos dinner. So kailangan talaga wise ka rin sa sa pagbabudget at saka pagluluto. Mas mura yan kasi pag bumili ka sa labas magkano. So ayan. Na iniisip ko na ngayon kung ano yung mga lulutuin ko within a week. So ayan, ayusin ko na muna itong pinamili. Yun, bumili lang kami ng merienda. Sakto, andito na rin siya. Chine-check. Andyan na ba yun sa'yo? Bumili rin kami ng ibang para sa regalo. Ano regalo? Ano gusto mo regalo? Hindi ko pa alam. Wala mo kailangan Hindi mo kailangan. Ay, balot mo sarili mo, tira. Lagyan natin malaking ribbon hanggang matapos ang Pasko, ha? Pagod. Ipit ako eh. Oh. Itim. Itim. Nangitim eh. Nag-iingat kasi.
Nabuloktot nga eh. Sakit. Nagmamadali ka ba o ano? Nagmamadali na ang dami na yung ginagawa eh. Tapos, una no. Kulang pa sila. Kulang kami dalawa. Kaya short stop na naman. Pucha, may ano pala eh. May influenza daw yung asawa niya eh. Nasa Uso nga ngayon eh. Di ba nga sa trabaho nga ngayon merong ano. Kaya may email. Ni James, kailangan lagi kayo magugas na kami. Kasi baka pumasok daw si bukas eh. Magmask kayo. Magmamask din. Lakas pa naman naalala mo nung umuwi tayo na ano, kaya ka nagka-pneumonia. Nahawa ka din nun eh. Yan. Anong oras na? Gabi na. 6:00 yan actually. Hindi na namin na-adjust yung relo na yan. Yan. Ito yung pinamili ko kanina. Yung repolyo, last time pa to, meron pa ako. Iniwa ko siya ng pino. Maninipis para gagawin kong cabbage salad. On the side siya ng tonkatsu. So ito yung pork loin na binili ko. 4 lang magagamit ko dyan. So yung ilang piraso matitira, pwede pa sa susunod na na luto. Kasi usually tagi-tagisa lang kami pag kumain yan. Last time nagpasobra ako pero tumigas lang, nasayang. Kaya kapag ganyan, nagluluto ako. Lalo ngayon, di ba? Sa sobrang mahal ng bilihin, sayang pag may natatapon na pagkain. Kaya pagka yan, 4 kami, 4 lang lulutuin ko. Para pwede pang magamit sa isa pang luto yung yung kalahati. So yan, ito na yung pork. Anuin ko to. Ipopoke ko siya ng tinidor para mas maging tender siya. Tsaka mo siya isi-season ng salt, pepper. Tapos hiwaan mo lang ng konti yung mga gilid para hindi siya tumiklop. Yan. Tapos ito yung pang breading niya. Flour, egg, tsaka breadcrumbs. So, kailangan niya ng pagkakasunod niya. Para mas kapit na kapit yung breadcrumbs at saka mas makapal siya. Dito na si Jonas. Kakauwi lang from work. Lamig. Lamig talaga eh. Buti magaga ka ngayon. Yan. Friday. Malambot naman tong pork loin. Minsan gagawin ko, tatry ko yung pork tenderloin instead. So yan, kabilaan yan. Tapos bago nyo siya i-season, ipat dry nyo muna. Sayang kayo puro na sushi rice para malambot. Yan, sa after niya season lang, salt, pepper. Yung yung flour at saka yung itlog, pati yung breadcrumbs, sinison ko rin siya ng salt, pepper. Para kagat na kagat yung lasa. So yan, after ko siyang ma-season, hindi yung pinakadulo. Lalagyan ko na malilit na hiwa, pag ganun. Para pag pinirito nyo siya, hindi siya yung babaloktot, para tuwid pa rin siya pag na-prito.
So yan, usually ganyan lang. Ito yung procedure niya talaga. Harina, itlog, tapos tong breadcrumbs. Lagay dito siya para dumikit na gusto yung mga breadcrumbs. Si Jeremy nagsasain na nga rin pala. Sabi ko sa ingin niya yung sushi rice para masarap yung kanin. So yan, ganyan lang. So ito na yung cabbage. Binabad ko sa malamig na tubig, tapos nilagay ko sa fridge muna. Ngayon din rain ko. Maganda sana kung may salad spinner kayo, pero wala akong salad spinner. Hindi ko rin malaman ba't di ako bumibili. Yun ang madalas ko nalilimutan. Para tuyong-tuyo sana siya. Pero okay lang, maya-maya magde-drain na yun after kung maprito. Yung yung tonkatsu. So yan yung tonkatsu. Ano lang yan, 6 minutes, 5 to 6 minutes na luto lang yan. 2.5 minutes each side or 3 minutes. Depende sa kapal. Tapos ito yung nabili ko last time sa Chado din na miso soup. Made in Japan siya eh. Na-try ko to. Magkano bili ko nito? $5. Pero dalawang na siya. Dalawang lutuan. Kasi 8 portion. Eh nung nakarang ginawa ko 4. So ngayon 4 ulit. So sakto. Para ka-partner nung para may konting soup tayo. Ano lang yan. Konting tubig tapos mix mo lang to. Ayan. Almost tapos na itong natin. Tonkatsu. Kato na yung soup. So, yan na ang aming dinner tonight. Plus yung miso soup. Tapos meron ako nitong tonkatsu na sauce. Pero medyo naaasiman ako. Kaya lagi ko siyang nilalagyan ng iba pang mixture. Nilagyan ko siya ng sesame oil, konting ketchup. Para mabalance yung asim. Tapos para sa cabbage. At yan, yung Kewpie na deep roasted sesame na dressing. Namiss yung Japan, no? Siyempre, mas masarap pa rin sa Japan. Iba yun eh. Iba yun. Hindi mo magagaya basta-basta yun. Sakto itong miso soup na to, no? Oo nga eh. Diyan lang yun, yung Chado. Pero siya, product ng Japan talaga. Chalo yan? Yung sa may Asian section. Ayos. Yan. Diet ka? Ay, medyo. Layo kasi. Ganito na, lagyan ko na ng sauce yung niya. Kanyang cutlet. Ayun After kumain ng hapunan. Laro naman. Saturday bukas eh. May pasok ako. May pasok siya. Kaya lang wala. Ganun talaga. Ayan. May merienda eh. Kakala may merienda. Fruit Loops, gano'n chicheria. Nakakaano ng ulo, no? Nakakasakit ng ulo. Alin? Mag-isip. Hindi naman, nakakatawa ako. Medyo komplikado kasi gaya namin mga bago. Overpower talaga yung deck, no? Lakas. Hindi gaya ni Jonas ang daddy niya. Kabisado kami ni Jermaine, medyo hindi pa. Wey, si Jonas makita pa lang kahit Japanese ang sulat eh. Malaman-laman eh. Malupit to malupit. Yan ba nagagawa ng Fruit Loops? Good morning guys, ayan. Tapos ng aking ship 11 o'clock. Tinapos ko na kasi wala na kaming ginagawa. Nag-uuwian na. Sila medyo naiwan pa kasi naghahakot ng mga pipe pa yun. Naghahakot ng pipe yan. Nalagay doon sa kabila. So medyo talagang busy kami ngayon. Kasi naghahabol bago matapos yung weekend or yung yung holiday. Bago dumating yung holiday, kailangan nakapag-ship na kami ng mga pipes.
kailangan ng ano, tadaanan natin yung aming kumpanya. Maliit lang naman to. Parang ano lang, parang isang main compound na yan. Yan siya. Ngayon yung shop namin. Yan yung blasting booth. Yan ang aming kumpanya. Puno ng tubo. Thankful pa rin kami kasi kahit na sobrang dami ng problema sa ekonomiya, lumalarga pa rin ang aming kumpanya kasi resource ng ng Alberta ang pinag-uusapan. At saka syempre, ayun nga, maganda yung reputation ng company namin. At saka yung mga ano pangalan nito, yung presyo din, competitive. Mga tiga US na nga ibang bumibili sa amin ngayon US company na, US based company. So hindi lang dito sa Alberta ang ating aming customers, pati sa US. Pero ngayon pa lang kami nag-venture out para sa US kasi nga sobrang laki ng tariff ng ng US. Ang ginagawa nung customer daw namin is parang nagpapabili sila ng materials dito, so di-deliver na lang. Yan. Mas mura kasi daw dito kung dito pag sa kanila binili, tapos dito ipapagawa, parang double ship ang mangyayari. So ginagawa nila, kami na mag-handle ng ng raw material, ipoproduce na rin namin, bibigay na lang nila yung specification, kami na ang bahala. Tayo ng balita. Nag-drive kasi halos 30 minutes drive din sa bahay. Nakaka-bored din kung hindi ka makikinig ng mga kung ano-ano sa radyo. Mostly balita para alam mo kung saan ka dadaan o saan matraffic, saan yung may mga aksidente. Malaking bagay din kasi yun. Pero ano ngayon, weather niya negative 17 pero feels like negative 25, mga ganyan pag umahangin. Sakit sa mukha. Ngayon pa lang halos sumisikat yung araw. Kanina sobrang kulimlim Ayun hindi kami natuloy kanina. Lamig Alis tayo. Nakatulog ako doon sa pagitan. Sa pwesto niya sa oras mahigit din siya nakatulog. Nakatulog ka agad ako doon sa pagitan ng Hinayaan ko na nga siya kasi pagod talaga dahil pang 6 days na ngayon Alam niyo naman dito, 5 days lang ang trabaho. Hindi na, sa Pilipinas, 6 days din, Actually, nung bago akong dating dito akala ko 6 days ang pasok. Di pala. 2 araw pala, day off. Sarap. Diba? Alam mo yung nasa small town ka, layo mo sa lahat. Hindi mo alam kung anong gagawin mo sa 2 araw. Doon ako natuto manood ng mga Korean drama Nasasayang yung oras. Kumbaga, hindi naman ganun kapagod din doon no? Pagod pag nung time na yun. Kasi pag maraming oil. Sagsagan ng rig Yun.
Tsaka dito nga pala sa, di ba nga ano, nung mga nakakaraan na vlog napapag-usapan namin yung tungkol doon sa mga pinapasok ng bahay, ganyan. Di ba pag lumaban pa sa, ano yun sa Ontario. Kahit sa naman. Di sa Ontario mostly sa Ontario yung ano Pinasok. yung pinasok Lumaban siya, nasaktan niya yung ano, yung pumasok. Siya pa yung nademanda. Samantalang ano, napasok na nga yung bahay niya. Tapos yung isa naman, tinangka niya lumaban kasi may anak siya na babaeng bata. Kaso may dalang baril, na baril naman siya. Nakapasok na rin yung ano, yung nanloob. Baga sa atin akyat bahay kang parang no. Kaya lang dun sa instances na yun, yung isa-isa lang. Yung isa dalawa yata yun yung pumasok. So nabaril siya, namatay. Tapos wala naman nakuha dahil nga nagtakasan na. Dito sa Alberta, binagsak na ni Daniel Smith na ano, yung Castle Law. Actually dito lang yata sa ano yun, sa Alberta na pag pumasok pwede mo siyang Pwede mo ipagtanggol yung sarili mo. pagtanggol mo yung sarili mo, manlaban ka kumbaga. Na which is dapat naman talaga. Kasi syempre Kasi ikaw na nga yung pinasok. ikaw na yung pinasok tapos wala kang gagawin. Wala kang magagawa May kasi ikaw pa ang kakasuhan. May mga advertisement nga na ano papasok ka ba? Ganyan yung sa Facebook nakita mo ba yan? Papasok ka ba? Manloloob ka ba? Pasok ka, tuloy ka dito. May kape dito, ganyan. Binibigay na nila lahat ng mga ano Kaya lang sa Alberta ayaw nilang pumayag ng ganun. Lalo na yung mga may mga baril pinapasurrender nga, 'di ba? Buyback ng federal government. Ayaw ni Daniel Smith. So, yun. Medyo maganda-ganda yung ano na yun. Magka-protectionan mo yung sarili kung ano, 'di ba? Sa bawat politiko naman kasi may maganda, meron ding pangit na plataforma o mga batas na ginagawa sila. Pero Iba-iba. Iba-iba. Kagaya nung sa mga school board nila, parang hindi sila nila pinaboran, ganun. Pinabalik na sila sa trabaho na walang kumbaga hangin yung problema nila doon. Hanggang ngayon, pa ata nire-resolve pa kasi dahil nga, kulang ng teacher. Parang ganun. Kaso dumadami ng estudyante, hindi na gaya dati. Dami na raw estudyante kasi yung mga nagkikwento rin sa amin na tungkol nga sa mga dati, mga anak nila, ilan lang yung mga klase, ngayon daw, ang dami na. Hindi mo masisisi yung mga teacher talaga na kasi nga, nahihirapan sila. Nahihirapan. Unang-una, yung quality ng pagtuturo mo, kung gano'ng karami estudyante mo, hindi magiging gano'ng ka-efficient Gusto mo ibigay syempre as teacher, gusto mo ibigay yung the best para sa mga estudyante. Tsaka bukod pa dun yung mga lalo na yung mga preschooler, pag ang dami mo nun, bugbog ka dun. Hirap nun. Hirap mag-alaga. Kaya sana nga yan, dagdagan ng talaga yung sahod ng mga teachers, bukod doon bigyan ng extra Yung tulong sa talaga. hospital na naging problema nila na pala sila na magpo-protest o strike, binigay kaagad yung increase na gusto nila. Sana ganun din yung sa mga teacher. Mga teacher kasi yung mga teacher foundation ng mga bata yan Malaking bagay napaka-importante niyan para sa sa mga bata habang kumbaga dinidevelop nila yung yung sense nila na maging responsible. Doon nagmumula yung pundasyon nga ng bukod sa magulang, doon yung sunod na pundasyon ng mga kabataan. Kasi mahaba rin ang oras nila sa school. Diba? Samantala pag sa bahay, ilang oras na lang yan, matutulog na. Pero iba yung higpit sa Pilipinas sa school kumpara dito. Oo naman. Sa mga, lalo na sa mga elementary high school, mahigpit sa Pilipinas. Meron na ako katrabaho may edad na rin sila, tapos nagkaanak sila. So, grade 12 years old lang Ilan ba yung, anong grade ba yung 12? Grade 6? Ganyan? Grade 6. Mga grade 6, no? So, sabi, medyo may edad na yung katrabaho ko, parang 57, 58, parang ganyan. So, medyo hirap na rin. Pero siya, late na siya nakarating dito, parang mga 55 lang, ganyan. Parang ilang taon pa lang sila Sama yung anak.
So marami nang naging kaibigan yung anak nila. Tapos umuwi sila, nag-try silang mag-migrate pabalik kasi hindi na sila Forward na muna sa Pinas. dahil may negosyo naman sila sa sa Cebu eh. So ayun nga nag-stay sila doon. Ayaw ng anak, umiiyak. Gusto na bumalik dito sa Canada kasi daw ang aga-aga ng school, tapos ang haba-haba. Ang haba ng oras talaga ng school sa atin sa Pinas. 7 to 5 ba? Wala, Depende, pero mostly 7 nag-i-start na, di ba? Pasok dito kasi. Tapos naka-uniform daw, ayaw na naka-uniform. Tsaka iba yung sa atin, higpit nga sa pag-aaral. Kailangan yung haircut, yung uniform. Catholic school yata siya eh, yung bata. Lalo mahigpit Tapos naka-ID, ayaw naka-ID yung bata. Pag hindi wala kang ID, yari ka na. Hindi raw pumapasok. Nangyari eh, ayaw na. Gusto nang bumalik dito. Ayun, napilitan yung mag-asawa na bumalik dito. Nag-apply na sila. No, citizen na rin sila. Nakapag-apply na ng Kasi citizenship. syempre, pagpunta ka dito, yung i-adjust mo yung bata. Kasi babalik mo sa Pilipinas. Mahirapan siya. Mahirapan makabalik sa pag-a-adjust ulit. Yun ang nangyari. Tapos, sila kay nag-grocery. Mahal eh. Napansin niya raw yung mga presyo. Grabe eh. Lalo yung mga gulay ngayon, minsan kaya hindi mo masabi na kailangan kompleto lahat ng sahog na eh. Lalo na ngayon, winter. Di Kaya ba? nung chinek, 250 na to, sabi ko. Parang di worth Ano it. pa yun ilan lang yung karne. Kumbaga, ilan lang maluluto. May gaya namin, twice a day ako nagluluto. Pangbaon, lunch, at saka yung yung sa gabi, hapunan. Kaya nga ngayon, kita niyo yung niluto ko na tonkatsu. Kailangan yun na yun. Sakto lang, yung walang matitira, ganyan. Dapat naman talaga ganun eh. Kung may matira man, dapat huwag nang patagalin, kainin na rin next day. Ganun. Or baunin na, para hindi masayang. Kasi hindi na po pwede magsayang. Ngayon, kung sa isang pack, kailangan pagkasya mo, ano yung mga sahog na kailangan ko, kailangan ando na lahat. Matutong kailangan matuto ka ng pagbabudget. Mahirap na talaga yung buhay ngayon. Kahit naman siguro sa Pilipinas kasi naranasan din naman namin mamalengke sa Pilipinas. Ang mahal na rin talaga eh. Kaya lang talagang, syempre, yung pera mo rito, gagastusin mo rin. Medyo Sa okay Pinas, pa, di ba? maganda, madali. Parang ang bilis mong bitawan. Pero kung nandun ka mismo tapos gagawin mong Sumasahod ka rin, kompleto sahog, hindi nauubra eh. Tsaka nung time na bakasyon lang naman kasi kami noon eh. Okay, So, parang sabi kami doon sa lahat ng mga fresh na isda, ganyan. Iba Mga yung lasa seafood, ng iba. karne. Iba lasa ng karne. So, bali, hindi mo ramdam masyado. Napapansin lang namin. Mahal na pala. No? Compared nung 2 years ago Magkano lang. na umuwi tayo, di ba? Tsaka isipin mo ngayon, apat kami, mga matalaki na yung mga bata. What more pa yung may mga estudyante na nagbabaon sa school, na ipag-prep mo ng merienda pagdating galing school. Mahirap yan. Mahirap. May baon pa yun, di ba? Oo, sila nagbabaon mo sila pero hindi sila gaya ng mga bata na may mapipili sa pagkain. Tsaka kailangan talaga ng nutrition ng mga bata eh. Kasi nga dinidevelop pa yung katawan nila, iisip nila. Pero the best talaga dyan, magluto sa bahay. Kumpara do sa sa mga Bibili. Mga fast food. Di ba, yung mga Mas bibili. makakatipid kayo. Tsaka yun nga, kasi ako naman, as cook naman kasi ang trabaho, kaya parang madali ko nang maisip ko nilulutuin ko. Pero kung sa mga hindi pa masyado, maganda niya magawa ka ng listahan for a week. Na ito yung lulutuin ko, ito yung papamilhin ko para isang bilihan na. Para sa Pilipinas din, di ba? Pag mamamalengke si Ate Leti, kailangan may listahan. Tapos yung menu niya for the week. Naka-portion na yun. Pag Biyernes, munggo tsaka isda. Ayun yung mga parang cheat day na lang yun, no? May adobo. Anong araw ba yung adobo? Miyerkules ba yun? Parang Tuesday. Miyerkules eh. Tapos yung mga sinampalukang manok. Actually, madali sa Pilipinas kasi mas maraming fresh na gulay. Tsaka maraming ka maiisip na lulutuin. Dito yung presyo ng gulay, depende ko nung season. Kapag mga ganitong panahon winter, expect mo yan ilan lang tapos mahal pa. Sa bagay, sa atin din naman, mahal ang gulay pag tag-ulan.
Totoo. Pag tag-ulan talagang ano siya, nasasalanta kasi mga gulay, ganyan. Pero nagiging problema kasi sa atin yung transportation ng ano eh. Doon nagmamahal ng gusto eh. Yung mga, lalo na yung mga gulay na galing ng Baguio, ugod ng layo, pag binaba, binabarat pa, Kasi truck, na-compare ko talaga, namili tayo eh. Yung presyo ng gulay doon tsaka dito. halos Yung pareho. iba mas mura pa nga dito. Talaga. Ako, Hindi, baka kasi nga eh, yun nga, yung mga patong-patong na yun na nangyayari. nga, kaya kawawa din talaga yung mga farmers. Farmers. Magkano rin napupunta sa kanila. Ah. Tapos sa laki ng patong, yung mga consumer naman ang sumasapo. Nakakapanood din kasi kami ng mga documentary ng mga ano eh, ng mga magugulay sa Yan, madalas kami Sa manood ng Baguio, mga documentary, yan, mga luma na kahit na yung mga sa bali-balita din eh. Kaya nasusubaybayan din namin. yung maganda rin kasi yung ano yung meron silang parang cooperative na na-develop din doon eh. Ewan ko kung nag-work yun. Tsaka nga yung build ni ano ni President Duterte dati, ayan. Kaya yung mga ibang kalsada doon na nagkaroon ng corruption, na pasok na yun ng corruption kasi Sa atin pa, basta may proyekto. project ng project. Hindi po pwedeng ano yan. Kailangan may patong. Hirap. Hirap. Mahirap na ang buhay, pinapahirap pa ng mga kurakot. Ganun talaga. Dito, nagkakaganon-ganon na rin minsan. Pero Tuloy hindi pa rin. Kumbaga, hindi ka pa rin matala dun. Mahirap problemahin yung problema ng sambayanan eh. Oo. Kasi, syempre, dito pala sa bahay, yung mga, sa bawat bahay natin, may mga problema na rin tayong, ano, yung dapat i-resolve. Unahin, mga bills, yan. Kaya tuloy-tuloy lang ang buhay natin. Mahirap man o ano. Tama. Lalo pag ito mga panahon, winter, yan, sobrang lamig, hindi nga kami natuloy kanina, dapat mamimili. Wala eh. Sigurado, dami na rin tao talaga sa mga mall ngayon dahil nga yung mga bumibili ng mga pangregalo. Pagbukas ko pa lang ng pinto kanina, naku po, ayoko na. Lamig Sabi ko, ano. hirap lumabas. Tsaka yung kulimlim. Di ba? Kulimlim kanina. Minus 17, pero feels like 22 20 plus. o 25 din yun. Lamig. sarap sa loob, nanonood lang. Nanonood ako ng yung Korean na Doctors. So next week na ulit kasi bukas pasok na ako. Alam na, back to work, siya pahinga. Tulog lang ako, pahinga. Tama. Tsaka, ayun. Mga kumpanya ngayon, mga magki-Christmas party na ako, ano na lang ako. Hindi na ako pumunta. Sabi ko, gusto niya pumunta, punta kami. Nakakatamad eh. Sabi niya, kain. Di sabi niya, tapos anong pagkain. Mas masarap pa na kumain dito sa bahay. Steak lang, mamimili ka. Isa to, mahirap pa kainin sa labas na eh. Gusto lagi sa bahay. Mas gusto ko na sa bahay na lang eh. Mas gusto lagi sa bahay eh. Hindi, sa totoo lang talaga, hindi naman doon sa dahil asawa ko si Carla eh. Masarap talaga yung luto niya. Masarap. Nakikukumpara ako doon sa mga kinakainin namin, lalo na sa mga restaurant. Siyempre, tinry din namin, lalo na nung mga bago-bago kami rito. Nagtatry kami ng mga restaurant. Tapos Tsaka pag may nagugustuhan naman kami sa labas, nilalasahan ko yung pag nakain. Ginagaya niya. Ginagaya ko, tetesting ko siyang igayahin. Hanggang sa ma-perfect ko yung lasa. Kagaya na lang nung, oxtail na natikman namin sa Farmer's Market. Ang mahal. Jamaican oxtail. Next time, i-ano ko sa inyo yung recipe. Bumili kami, yung 3 ganyan lang na dulo nung tail. Tapos may konting kanin at saka isang saging na pinirito. Isang saging, may patatas pa yun, hindi yata buo. eh. Isang maliit na saging lang at isang patatas. Maliit. Nung time na yun, at 4 years ago. 5 years na yun, dear. $23. Mahal. So, kung lahat kami bibili, tagi-tagi isa doon, wala. Well, tinikman lang namin din. Hindi, dalawa lang yata tayo nun eh. Oh, pero di ba usually inuwi natin dalawa. Sabi namin, try muna natin kung masarap. Nagbayad kami. 23, sabi ko, try lang muna natin. Susunod no, sabi ko, teka nga, nasa ako. Kaya to eh, pwede itong gawin eh. Nakuha naman. Nadali niya yung lasa eh. Kasi syempre, maikukumpara mo naman talaga dun sa authentic. Pero yun, authentic talaga na Jamaican. Jamaican yung mga nagtitinda eh. Sa farmer's market dito sa may Ogden.
Kaya lang Pero talaga yun, na-try niya na nga, ayun, sarap. Nako, at kasi yung sa ganung presyo, 23, kung apat tayo yung bibilhin mo isang oxtail. Magkano yan? Yung isang oxtail, dalawa, yung niluto ko nung nakaraan, Dalawa. kalahati lang yun eh. Kalahati lang ba yan? Dami So na, meron no? pa akong kalahati. Di ba? Just imagine. Magkano yan? 40. 40. So, kung isang order ng 3 piraso, parang ilang order yung yung 40 Isang na yan? oxtail, parang 6 na order yun. Ang dami. Sa 3 piraso, may maliit, may malaking ganun. Masusulit ka na, kumbaga, hindi ka matatakam lang dahil syempre oxtail, buto lang yun, eh, di ba? Tsaka, Kaprasong laman. ligament ng ano, tsaka Masarap laman. talaga. Masarap, malasa. Next time, isa pa ako dyan eh. So, i-share ko sa inyo paano ginagawa. Para masubukan nyo din. Ano siya, spicy, tapos yung saging, medyo tamis. Tsaka may beans din kasi May sila. beans. Yung, kidney ba yan? Kidney beans. Malalaki. Kaya may yung malinamnam siya. Medyo manamis-namis dahil sa starch ng beans. Yun lang naman. Pero siyempre sa mga susunod pa na share ko pa ibang niluluto. Sana makadagdag sa inyong mga menu sa darating na Noche Buena, tsaka yung pagsalubong sa, anong tawag dun? Sa New Year? Medianoche. Medianoche. Yan. So, yun nga. Yun lang naman. Sana nagustuhan nyo yun. Kahit pa paano luto ng konting tonkatsu kahapon. Kahapon na pala yun. Second day na pala ngayon. Naglaro tayo kagabi. Nalimutan na. Bilis ng panahon. Ay, nako. So, paano guys? Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you at the next vlog. Bye.